Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So in this video, pag-uusapan po natin ang calamity loan nationwide. So para po doon sa mga nais pong mag-avail ng calamity loan or hindi pa nakapag-loan sa calamity or sa emergency loan sa SSS. So siya nga po pala, si Pangulong Ferdinand Marcos po ay nagdeklara ng nationwide na calamity. Ibig sabihin, buong Pilipinas po, kahit saan po kayo sa Pilipinas ay maaari po kayong makapag-avail ng emergency loan or calamity loan sa SSS po. So ito ay inumpisahan noong December 9, 2025 at hanggang December 9, 2026 po ay maaari po kayong mag-loan sa calamity sa SSS. So ako po mismo, nasubukan ko na po. Ako yung nag-process ng loan ng kapatid ko, nung ate ko at ng kanyang husband. Tapos nakapag-loan po sila ng 20,000 pesos. Tapos ako din noong last week lang, I processed also mine. So, maliit lang yung sa akin kasi nagbo-voluntary lang po ako sa SSS. So, siya nga po pala, ang loanable amount or ang pwedeng ma-loan ay aabot hanggang 20,000 pesos. Pero syempre, depende po yan sa inyong monthly salary credit or kung magkano yung buwanang sahod ninyo. So, yan po ang pagbabasihan ni SSS. So, kung halimbawa, kung kayo ay halimbawa ay voluntary member tapos yung hinuhulugan nyo kada buwan ay yung minimum lang na 750 pesos. So yan po ang monthly salary credit po niyan ay 5,000 pesos. So yan lang po ang pwede po niyo makalamity loan, ang 5,000. So ang kagandahan po dito sa calamity loan ay halimbawa, nag-loan kayo January, so mag-uumpisa po kayo magbayad ay pagkatapos pa po ng 6 na buwan, which is on July. So sa July pa mag-uumpisa ang paghulog po ninyo. Ibig sabihin, may 6 months po na moratorium bago pa mag-start ng paghulog. At ang pagbabayad po ay 24 months. So 2 taon. Pero pwedeng-pwede naman po mag-avail ng panibagong loan, calamity loan, kahit na mayroon pang existing na loan. So siya nga po pala sa mga nagtatanong din, kahit na may salary loan po ay pwede pong mag-avail ng calamity loan sa SSS. Ang kagandahan din po dito ay nasa 7% lang po ang interest. Sobrang baba po nito kumpara po doon sa mga kung uutang tayo sa mga financial lending companies, di ba? Kahit na sa GCash, ang sobrang laki po ng interest. So sa SSS, 7% lang po ang kabuuang interest po na kanilang kukunin. So sa pag-process naman, pwede kayong mag-comment dyan kung ano yung mga katanungan po ninyo. Tapos marami din po tayong mga videos dito sa ating channel. Kaya siguraduhin na nakasubscribe po kayo dito. Sobrang dami po nating videos dito kung paano ang halimbawa sa SSS, kung paano mag-enroll ng disbursement account, kung paano ang pag-online process ng salary loan or ng calamity loan. So nandito na po lahat yan sa ating YouTube channel. Tapos, ganun pa din, online pa din ang pag-process para sa calamity loan at kailangan meron kayong SSS portal. So kung may katanungan, i-comment nyo lang po dito sa ibaba nitong ating video. Sasagutin po natin lahat ng inyong katanungan. Tapos, ang paghulog naman, doon ihuhulog sa inyong bank account na naka-register. So, kung meron na kayong may SSS card, so mas mabuti. Or sa yung UMID ATM card, so pwede pa rin yun as long as naka-enroll siya sa inyong SSS account. Pwede din po ang kahit na anong bank account na tinatanggap ni SSS, basta naka-enroll siya sa inyong SSS portal. Sa requirements naman para makapag-avail ng calamity loan, ganun pa din, katulad lang din po ng salary loan na kailangan ikaw ay may 36 months na total na hulog at out of 36 months, kailangan may hulog ka na 6 na buwan sa nakaraang 1 taon. Okay, so ibig sabihin, January to, halimbawa ngayon ay January, tapos last year, so ibig sabihin, kailangan may hulog ka na 6 months mula January 2025 hanggang December 2025. Kahit na anong buwan, basta kailangan may 6 ka na hulog sa nakaraang 1 taon. Tapos kailangan syempre, may total ka na 36 contributions. So, yun lang po ang pag-uusapan natin sa video na to. Just to inform you guys na kung sakaling hindi pa po kayo nakapag-avail at kung gusto po niyo mag-avail, lalong-lalo na po doon sa mga talagang affected or apektado po talaga ng Bagyong Tino at saka yung Bagyong Uwan noong nakaraan at pati na din yung sa mga lindol. So, pwedeng-pwede po kayong mag-calamity loan kung hindi pa po kayo nakapag-avail, kung hindi niyo pa po nagamit. At paalala ko lang din po na dapat ay maghulog po tayo ng responsable sa ating mga salary loans or calamity loans sa SSS para makapag-avail po ulit tayo at tuloy-tuloy po nating magamit ang benepisyo na ibinibigay ng gobyerno dahil napakalaki pong advantage po nito sa atin dahil napakaliit lang po ng interest dito.
So again, for more videos, don't forget to click the subscribe button para palagi updated sa ating mga panibagong videos na siguradong kakailanganin nyo rin po in the future.